Lumutang ang ilang video ng pananakit sa ilang dayuhan na nakunan umano sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nasagip naman ng mga otoridad ang isang Chinese national doon na tadtad ng pasa at nakaposas pa sa frame ng kama. May report si Salima Refran. Pinaghahataw ng bakal na retractable bato ng isang dayuhan. Pinaghahampas naman ng mga binti ng isang babaeng sinakluban ng muka at iginapos sa mga paa. Ang mga video yan, kuha umano sa loob ng Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga na ni-raid nitong Martes. Ayon sa PAOK, sangkot ang Pogo sa scamming activities, pananakit, kidnapping at sex trafficking. Stop. Kaninang madaling araw, isang lalaking nakaposa sa bed frame ang humingi ng tulong sa mga tauhan ng PNP Special Action Force na nasa labas ng Pogo. Tadtad siya ng malalaking pasa at sugat at may black eye pa. Sabi ng CIDG, isa siyang Chinese national na biktima ng kidnapping at torture. Nagpupumiglas po siya according dito para po makatakas siya kasi naiwan po siya doon sa loob. So nagpupumiglas siya para makakawala. Kahapon, nasagip ang isa ring kidnap victim na babaeng Chinese. At 7 Pinay na biktima naman ng illegal detention. Pangamba ng mga otoridad, posibleng may iba pang katulad nila sa loob ng compound. Yung mga boss, dala-dala yung mga susi, pinagkakandado nila yung mga rooms, yung mga buildings. So yung iba na naiwan sa loob. Inaalam kung paano nakapag-operate muli ang Pogo Hub, gayong wala itong lisensya at na-raid na rin noong 2022. Ayon sa PNP, dinenay ng PAGCOR ang aplikasyon ng Lucky South 99 para sa internet gaming license dahil una, ni-raid na nga ito noong 2022. At pangalawa, Yung mga incorporators po nitong Lucky South 99 ay konektado po doon sa Pogo, Sun Yuan Technology sa Baofu Compound sa Banbantarlac. administratively relieved na sa pwesto ang hepe ng Porac Police. Kasama na rin sa mga tinitingnan ang mismong LGU ng Porac. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Lucky South 99 at ang LGU ng Porac. Si Senador Win Gatchalian nangangamba sa mga napag-alaman sa kanilang executive session kahapon. Lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Impluwensya, umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 6 na mangingisda ang nasawi matapos masunog ang sinasakyan nilang bangka sa Naga, Cebu. Sinaklolohan ng napadaang cargo vessel ang nasusunog na bangka. Rumisponde rin ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at inapula ang sunog. Nailigtas ang 6 kabilang ang kapitan, 2 ang nakitang patay dahil sa matinding paso sa katawan. Kanina umaga natagpuan ng 4 pang bangkay. Sa investigasyon, pumalya ang 2 makina ng bangka at biglang sumabog habang kinukumpuni ang mga ito. Inaalam ng PCG ang sanhi ng pagsabog at kung sino ang dapat managot. Sinusuri rin kung rehistrado ang nasunog na bangka. Iniulat ng World Health Organization ang kauna-unahang human death o taong namatay dahil sa bird flu. 59 years old at taga-Mexico ang biktimang lalaki na namatay noong Abril. Ayon sa WHO, walang history ng exposure sa poultry ang lalaki. Bago magkasintomas ng bird flu, ilang linggo siyang bedridden dahil sa ibang health condition. Bigla siyang nilagnat, nahirapan sa paghinga at nagkaroon ng diarrhea. Nang suriin, nakumpirmang bird flu ang ikinamatay niya. Sabi ng Health Ministry ng Mexico, walang ebidensya ng person-to-person transmission sa kaso at sa mga farm malapit sa tirahan ng namatay. Nagnegatibo rin sa sakit ang mga nakasalamuhan ng biktima. Patay ang 3 magpipinsan sa Pulilan, Bulacan matapos tamaan ng kidlat habang naliligo sa ulan. Dead on arrival sa ospital ang mga biktimang pawang menor de edad. Sa Calasiao, Pangasinan, mahigit 200 o 300 streetlight ang nasira sa pagtama ng kidlat, kaya dumilim sa ilang kalsada. Patuloy na inaayos sa mga nasirang streetlight.
Narito po ang Tip Talk para manatiling ligtas tuwing may thunderstorm. Payo ng Pag-asa, kapag nasa loob ng bahay, patayin ang mga appliances at iwasan ang paglapit sa linya ng kuryente. Kung nasa labas, huwag sisilong sa mga puno dahil posibleng matamaan ng kidlat. Iwasan nyo yung mga peak na lugar, yung mga matataas na lugar, kasi sila yung mas prone na tamaan ng lightning. So, avoid din yung mga tall trees, yung mga matataas na puno, na sumilong tayo kasi minsan, we have this parang misconception na kapag sumilong tayo, baka hindi tayo tamaan. Pwede mong gawin, humanap ka ng small patches of trees, patches of small trees instead. Then, avoid na lang yung mga matataas na puno talaga. Pwede ka mag-take shelter doon. And then, huwag ka rin mag-lie flat on the ground. Halos 9,000 aksidente sa motor ang naitala ng MMDA sa unang 5 buwan pa lang ng taon. Para mabawasan yan, hinihikayat ng ahensya ang mga nagmumotor at gustong magmotor na sumailalim sa libreng training. Kung paano, panoorin sa report ni Von Aquino. Sa rekomendasyon ng LTFRB sa Kongreso para gawing pampublikong transportasyon ng motorcycle taxi, kabilang sa requirement ang comprehensive rider training. Pabor din po sa amin yan para ma-refresh. Nakakatulong po. Yung discard sa traffic, tsaka yung pag may sakay ka na mabigat, kung paano mo i-handle yung motor mo. Safety, yung mga gaya ng bawal lumiko na biglaan, mga ganon. Kasi sa amin, minsan karamihan nagmamadali. Binisita ng GMA Integrated News ang MMDA Motorcycle Riding Academy na nagbibigay ng libreng training sa mga gustong magmotor. Naabutan namin dito sina Jeffrey at MJ na plano palang bumili ng motorsiklo. Para po kaya may idea na rin po kung karapat-dapat ba akong kumuha ng motor. Para ma-assess, hindi po basta-basta nag-ride lang po sa para maiwasan din po yung accident. Unang itinuro ang road safety lecture, traffic rules and regulations at basic emergency response. Bibigyan din sila ng orientation, demonstration at practical exercises sa tamang pagmumotor. Marunong man o yung mga wala pang alam sa pagmumotor, iniengganyo nilang sumailalim sa libreng training. Pagka yung hirap talaga, hindi namin pinipilit na ipasa talaga. O kasi miniiwasan din po namin yung mamaya magkaroon siya ng confident, mag-apply ng lisensya, kami pa masisi. Pwedeng walk-in o di kaya ay mag-register online para makapag-enroll. Magpakita ng valid ID at mga dokumento. 17 years old pataas ang pwedeng sumailalim sa training. Dapat magdala ng sariling gear tulad ng helmet at gloves. Sa tala ng MMDA mula January hanggang May 2024, umabot na sa 8,980 ang motorcycle-related road crashes sa Metro Manila. At layo ng MMDA Motorcycle Riding Academy na mapigilan ang pagdami ng mga aksidente. Maging less yung mga kamote rider sa daan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling nakaranas ng pag-ulan ng ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Bumaha sa bahagi ng UN Avenue at Taft Avenue sa Maynila. Ilang commuter ang napilitang maglakad sa baha. Nagka-hailstorm naman sa Tapas, Capiz nitong Martes. Ayon sa Pag-asa, nangyayari ang hailstorm kapag malakas ang ulan at hangin na dulot ng thunderstorm. Bukas, asahan pa rin ang mga pag-ulan. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains sa halos buong Luzon, lalo sa hapon hanggang gabi. Asahan din ang mas malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon at Quezon. Bandang hapon hanggang gabi ang posibilidad ng pag-ulan sa Metro Manila. Magiging maulan din sa eastern at western section ng Visayas. Halos buong Mindanao naman ang maaaring makaranas ng light to intense rains. Patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat at localized thunderstorms, kaya mag-ingat sa pagbaha at pagguho ng lupa. Kampo ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo umapila sa ombudsman na i-lift o alisin ang 6 na buwang suspension niya bilang alkalde.
Father Alfonso Valesa, sinuspinde ng Arsobispo ng Manila sa pag-asagawa ng mga tungkulin bilang pari. Kasunod yan ng nakulang tila pisikalan niya at ng Obispo ng Novaliches sa St. Joseph Parish of Gagalangin sa Tondo, Manila. Pagtatama sa aming naunang ulat, si Father Reginald Malikdem, ang Vicar General ng Archdiocese of Manila, ang nakapanayam ng GMA Integrated News at nagbigay ng pahayag kaugnay sa insidente. Mahigit 80 Pinoy craftsmen at designer nagsama-sama sa Likha 3 exhibit sa Pasay, kung saan tampok ang mga produktong proudly Pinoy made. Dinaluhan nila First Lady Liza Araneta Marcos, Chinese Ambassador Wang Xilian at iba pang ambassador ang exhibit. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. I do not. Actor-director na si Sian Lim nag-open up sa mga pinagdaanan sa relasyon nila ni Kim Chiu. Naming naapektuhan din ng mga kumakalat na maling impormasyon ang kanyang pamilya. I'm getting death threats, my mom's getting death threats. Umabot sa ganon? Yes, umaabot na po sa ganon. Now, that's the gravity of the situation I'm dealing with now. My family does not deserve that, all that made up lies. So ayoko nang mandamay pa ng iba. Ang gusto lang daw ni Sian ngayon, I would like to keep my personal life, especially sa love, private, because it's just so hard. For 11, 12 years, that was an open book. pagganap ni John Lucas sa hit GMA Prime series na Black Rider, nakuha ang galit ng viewers online at in real life. May nakasabay po kami sa pila na parang mami or tita. Habang nakapila, namukhaan niya ako. Biglang kinurot ako dito sa braso. Kinurot talaga ako sa braso. Sabi, ikaw, ang sama-sama ng ginagawa mo kay Elias. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-uumapaw sa emosyon ng pass or fail moment ng isang lalaki dahil sa biglang pagsigaw ng kanyang kaibigan. Nauna kasi niyang makita ang pangalan ng kaibigan sa listahan ng mga pumasa sa licensure examination for teachers. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Legit na reaksyon yan ng magkakaibigan. May breaking good news kasi. Ito kasing si Phil Daryl Santos, lisensyadong guru na at ang mga kaibigan niya talaga namang todo support simula pa noong nagre-review pa lang ang tropa. Noong una, hindi mahanap sa listahan ng mga pumasa sa licensure examination for teachers ang pangalan ng kaibigan kaya medyo kinabahan ang barkada. Di raw nila alam kung paano siya i-comfort sakaling hindi nakapasa. Pasado na rin kasi ang iba pa niyang kasamahan. Netizens, tila nalitok. Comment pa ng ilang netizen. Para namang siya ang nagpaaral. Tinanggalan mo naman ng karapatan ng sumigaw si Kuya. Pero ang sigaw, OA as in official affirmation. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.